Hinay man. Hello. Oh, sige lingkod sa. Mag, magtabi sa ko ha. Lingkod sa palihog. Nango ano mo? Nangaon na mo? Hello, Mike Tess. Kuski kuno gamay dong. Hello, Mike Tess. Hello, Mike Tess. Maklaro ra ko sa likod, no? Sa maron, May 8. Manindog ta palihog. Ang Ginoo man kaninyo. Kinutlugikan sa Ebanghelyo sumanat ni San Juan. Sa Jesus bingon ngadto sa katawhan, walay makaari kanako gawas kun ang amahain nga nagpadala kanako magdani kaniya. Ug banhawon ko siya sa katapusang adlaw. Ang mga propeta nagsulat nga ang tanang tao tudluan sa Dios. Ang mamati sa mahain ug makakat-on gikan kaniya moari kanako. Apan wala kini magpasabot nga may nakakita sa mahain. Siya nga gikan sa Dios maulamay nakakita sa mahain. Sultihan ko kamo ang mutuo may kinabuhing walay katapusan. Ako ang paen nga naghatag sa kinabuhi. Ang inyong mga katigulangan mikaon sa mana dito sa kamingawan. Apayan nangamatay gihapon sila. Ang mukaon sa paen nga gikan sa langit dili mamatay. Ako ang paen nga gikan sa langit nga naghatag sa kinabuhi. Ang mukaon nining paen dili mamatay. O ang paen nga akong ihatag mao ang akong unod aron mabuhi ang kalibutan. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Balik balingkod, maayong hapon. Sino ba ang pinakamalayo ngayon na nandito? Cagayan de Oro. Sino pa? Southern Leyte, Camiguin. Isabela. Wow. Davao, Bukidnon. Saan? Davao City. Yes. Davao City sa likod. Kayo, Nay? Taga? Anda. Nabuhol ra. Kayo? Sa? San Francisco? Agusan del Sur. Ah, San Francisco. Welcome ha sa Diocese of Butuan or Prosperidad? Prosperidad sa bago na diocese. No, welcome sa Bohol at pasensya na kayo sa lugar natin. Nagre-renta lang po tayo pero salamat sa Diyos dahil may itinayo na tayo na lugar. It is owned by the Diocese of Tagbilaran. May nagbigay sa atin 1.2 hectare po para sa Permanent Office of Healing, Deliverance and Exorcism Center. At napirmahan na po mga documents sa ating mahal na obispo. Pangalawang linggo na po nagsimula yung ating pag-construct sa ating lugar. Hindi tayo natuloy sa isang lugar dahil hindi na-donate yun eh. Pero ito officially donated. Hindi lang sa bibig, kundi sa documented talaga, sa katotohanan. Amen? And then, I hope nakinig kayo kanina ha dahil katikism natin kanina, whole morning po ang katikism. Sa mga hindi nakaabot ng wastong oras, mas mabuti makarating kayo 7 dahil knowledge is power. One of the gifts of the Holy Spirit is knowledge. At kung wala tayong alam, yan ang rason na madali tayong malito, dali tayong maligaw. So, very important mga kapatid yung katikism po. Sabi ni Father Gabriel Amart, there is a need to re-Christianizing Christian. Re-Christianizing Christians. Dahil marami sa atin na mga superstitious beliefs, mga occult practices, mga gawain natin na napasa-pasa na natin. And then we never know the teachings of the church. Kaya nga, the whole morning is catechism. Basta Thursday at Friday, mga 10 a.m. nandito na sana ako. Pero na-busy ako. No? Meron akong file ng kaso bukas po. Nagre-ready po tayo. And then, filean ko po kaso yung mga bumili ng boto. May sumisigaw na daw dyan sa labas, Darwin, lumabas ka, papatayin ka namin. Kailan naman? Huwag kayong matakot sa mga tao na mga panatiko. Huwag kayong matakot sa mga tao na iniibig nila yung pera. Huwag kayong matakot sa mga tao dahil yan ang rason bakit nagkagulo ang mundo. Let us promote the truth with love and compassion. Amen? May sumisigaw daw sa labas. Lumabas kayo, papatayin namin ang sikit kano. Ipablatter natin ngayon ha. No? Dahil desperado na itong mga taong ito. Ipakukulong ko yung mga kandidato na gagamit ng pera. It's about time na. Okay? At tumatawag sa akin ang ating Vicar General sa Diocese of Tagbilaran. Dahil nakita nila yung balita. Meron na akong isang kandidato, pinafaila ng kaso. Pangalawa na po ito. Okay? After election na yung iba. Dahil naghahanap ako ng witness natatayo. Okay?
Dahil hindi po ito basta-basta. Marami nagalit sa akin, may magrarally na daw. Paalisin na si Father Darwin dito sa Valencia. Hihintay lang ako. Tingnan natin. Dahil sa pag-ibig sa posisyon, sa katungkulan, no? Meron ding report ngayon, may isang barangay nagsagawa ng checkpoint. Nag-checkpoint mga kapitan at pati na yung mga barangay tanod. At nagkausap kami, kaya nga na pumunta pa ako sa pulis. Dahil ang pulis, pumupunta doon. At sila nag-checkpoint, ang kapitan at ang barangay tanod. Sinabihan ng hippie, Kap, bawal po ito. So nag-rubing kami, hindi to rubing. Linagyan nyo ng harang yung daanan doon sa bundok. Dahil kapag hindi nila tao, hindi makapasok. Para yung tao lang namin makadistribute ng mga uwan-uwan. Inangayan, 2 barangay dito sa atin. Grabe, ginagamit nila yung kapangyarihan, no? Demokrasya naman tayo. Saan tayo nakatira? Sa demokrasya na bansa. Okay? Father, hindi ka ba natatakot? Wala akong takot na ngayon. Ang Diyos lang ang kinatatakutan ni Father Darwin. Amen? Huling tulo ng dugo ko. Huling patak ng dugo ko, iaalay ko sa Valencia. Amen? Na-inspire ako eh. Sino naka-inspire sa akin? Anak nito. No? Nagpakamatay na sa atin at lagi naman tayo kumakanta. Nang mamatay nang dahil sa'yo, but. Matakot. Maging witness. Ang dami kong ni-recruit. More than 2,000 yung na-recruit ko. 2 pa yung witness natin ngayon. Pero okay lang. Nagsimula pa naman ako. At tumawag yung Vicar General natin sa Diocese of Tagbilaran. Nakausap ko kanina. Father, maganda yung ginagawa mo. Father, i-suggest natin ni Bishop lahat na po sa sunod na mga taon. Na natin sa buong parokya na. Dahil natatakot na ngayon yung mga kandidato na magbigay. Nagalit naman yung nag-expect na merong matanggap. Ito talagang paring ito ang dahilan. Hindi ako makatanggap ng libo-libo. Tingnan mo ang mundo natin. Isang araw lang. Ipagpalit mo sa isang termino, 3 taon, na pagdurusa sa kahirapan. Alam nyo, sa Sultan Kudarat, wow, amazing. Sa isang hospital, no balance billing po kahit piso po. Ang probensya sa Sultan Kudarat ang kung may extra ka na bayad, kami na bahala ang probensya. Kung nangyari yan sa ordinaryong probensya, lalong-lalo na dito sa Bohol, mayaman itong probensya sa Bohol. Bakit hindi yan nagawa sa Cebu, sa Bohol, at sa mga malaking probensya? Nagawa ito sa Sultan Kudarat, ordinaryong probinsya. Wala nga turista doon natatakot. Dito sa Bohol, ang daming turista. So, kailangan magising na tayo. Lagi ka, every election ka nakatanggap, pero hindi ka naman libre sa hospitalization. Uy, sana all na lang tayo dahil mukha din tayong pera. Katulad ng katabi ko dito. Nakatanggap na ka, Nay? Nakatanggap na ka? Pero nung last election, pila man to, pila? Nakainom doon ba ka? Di lagi ka na ko ikiha. Mga pila to, Nay? City Mail? 5,000. So just imagine na, isang tao, 5,000 ang natanggap. Paano yan ma-recover nila yung kanilang nagasto kung hindi sila mangurap? Ano yung pera ng bayan natin? Ang yaman natin. Yung cellphone mo, 12% IVAT. Yung damit mo, 12% IVAT. Yung eyeglass mo na 12% IVAT. Yung pati na yung yung plastic, 12% IVAT. Lahat ng items na binibili mo, may 12% VAT. So, ang yaman natin. Kaya nga, hindi sila gusto o napapalitan. May family dynasty. Yan ang source of corruption. Kaya, palitan natin lahat. Sa Senado, may siyam na pamilya. Estrada, 2. Cayetano, 2. Tulpo, 3. Bilyar, siyam. Sila na ba yung nakatira sa Pilipinas? Sila na ba yung nag-aaral? Gumising na tayo, Pilipinas. Kayo mag-decide sino. Di ba? Amen? Bakit
nag-talk tayo patungkol dyan. Yan ang pastoral letter sa ating mahal na obispo dito. Sabi ni ah, Bishop Abet, ito yung advice ni Bishop Abet sa atin, mga kapatid. Ang ganda ng ni Bishop Abet. Sabi ni Bishop Abet, itong ginagawa natin, elections are not merely political events. They are moral choices. Not only political events, they are moral choices. They are opportunities to shape the kind of society we want to live in. One that reflects justice, truth, and compassion. To all Filipino voters, I humbly make the following appeals. Pray and ask the guidance of the Holy Spirit before voting. So before tayo Lunes na, di ba? Bukas may filean pa ako ng kaso, isa po. Taga dito na po. No? At nag-gather pa ako ng mga additional evidences, no? May good news po dahil ang isa sa mga candidates sa pagka-mayor, after file natin ng kaso, nag-post siya official na hindi siya bibili ng boto, win or loss. No? So may malaki ng epekto yung ating ginagawa, no? Hindi pala nag-joke si Father Darwin, no? Totoo ito. Alas 4, alas 5 ay magsagawa kami ng Rosary Crusade para consecrate natin ang buong lungsod sa Valencia sa mahal na Berhen. Okay? At kung may papatay sa akin, huwag kayong malungkot. Ipagdasal nyo lang yung kaluluwa ko. Kung mapatay man ako ngayon, huwag kayong mag-ala. Muling mabuhay naman si Father Darwin sa pagbalik ni Kristo. Muling nabuhay na si Kristo, bakit natatakot pa tayo? Di ba nina, kung magpuyo ta sa kakulba, ang atong nasod og lungsod maguba. Uy. Magpuyo ta sa kakulba, ang atong nasod og lungsod maguba. Kay mga tao nga nagpuyo sa kahadlok di kalihok. Unsa to? Ang mga tao nga nagpuyo sa kahadlok di kalihok. Ang mga tao pong sigpaghadlok dunay giilok. Asa man mo ato. Walang ayaw pada sa kaguol o kakulba. Yan naman, andam ta, muhalad sa itong kinabuhi para sa Diyos o para sa katauhan sa Diyos. Amen? So sana po ay kayo na nandito mga kapatid sa pag-uwi nyo sa bahay. Pasalamat tayo kay Father. Ano pangalan ni Father? Brother Romer, nagpa-confess sa ating lahat, no? Bisita natin dahil ang confession is sacrament of healing, ha? Father Crucifixo. Si Father Crucifixo sa Pro Maria Franciscan Religious Order. Bigyan natin siya ng masigabing palakpakan. Salamat, Father. Hindi na ako ng pari dahil nandito na siya. Salamat. And then, lagi akong kumukontak ng mga pari para sa inyo for confession because healing is receiving the Eucharist, the sacraments. Confession and renting and Holy Communion. Last week po, may pumupunta from Masbate po dito. Isa siyang abogado, 39 years old. At nakapunta siya last April 4. Bumalik siya this month. Last week, bumalik siya dito kasama yung asawa niya. Tuwang-tuwa sila dahil completely healed po yung kanyang karamdaman because of the sacraments. Dahil marami sa atin, ano ba yung karamdaman niya? 36 years na po. 3 years old pa siya, nandun na yung karamdaman niya. Ang karamdaman niya masakit. 3 years old pa siya. Ilang taon itong batang ito? 3 years old, no? Masakit na yung tuhod niya. Pumunta na sila sa doktor, lahat albularyo. And then pumunta siya dito last April 4. 39 years old na siya ngayon, no? Sabi niya 36 years na ito, Father, sa akin. And then ganito din ang eksena, evangelization, because evangelization is healing. Catholicism is healing, the start of healing. Dahil marami kang matutunan and then kasalungat pala ito sa kalooban ng Diyos. No? And then you go to confession. At sabi niya, Father, no? Sabi ng kanyang asawa, Father, alam mo, Father, lagi nang nagpahilot yan. No? Ngayon, wala na po yung sakit sa kanyang tuhod. Hindi na makapera yung manghihilot sa kanya, Father. Dahil gumagaling na po siya. No, araw-araw, grabe yung kanyang disturbo sa kanyang karamdaman. Is it amazing? Pero baka matrap kayo sa healing, ha? Healing is a bonus. Healing is secondary. Alam nyo, ang pinakamalaking milagro mangyari ngayon?
Una, araw-araw ka na magro-rosaryo, milagro yon. Yung tatay na ang mag-lead sa pagro-rosaryo, milagro yon. No? And then, kulang na yung linggo mo kapag hindi ka makasamba. Hindi ka naman late sa misa. Excited ka na. Alas 6 ang misa, nandun ka na 5 a.m. Yan ang milagro, yung pagbabago sa puso mo. Yun ang tunay na milagro. Yung pagkagaling, yung pagpalayas ng demonyo, si Kandari lang yun. Wala tayong kaibahan sa mga pastor. In the name of Jesus, I cast out. I heal you in the name of the Father. And then matumba kayo lahat. Then, hapakunin yung agtang. In the name of Jesus. Ano din. Kita man ang Facebook. Dapat kalainan, ana. Healing, niya ito, ang imong agtang. No? Tumba-tumba niya, mo kirig-kirig. No? Ipatol naman. Ayawaan na ito. No? Muna nga, I hope nga you are not coming here for healing. I hope you are not coming here for liberation. You are here for conversion. We are here because God is here. God is everywhere. Amen? Last week din, may pumunta dito, bumulong sa akin, Father, salamat. Bakit? Pasalamat ka sa Diyos. Dahil sa pagpunta ko dito, Father, alam mo, marami akong natutunan. No? And alam nyo, Father, ito yung malaking kaalaman ko, Father, na empower ako. Hindi na ako natatakot. Dahil last week, Father, 2 weeks po ang aking ama na confined sa hospital. And then, walang findings. Ang sakit ng ulo niya, Father. Dahil ang uring sakit. Discuss na yan kanina. Hindi ko na uulitin. May natural, may preternatural. Yung natural, kaya yung nagdoktor. Yung preternatural, hindi yan magamot sa doktor. Hindi naman yan natural. So, nangyari mga kapatid, diniliverance niya yung tatay niya sa loob ng hospital. Ang sakit ng ulo ko na. Wala pa rin findings, wala pa rin diagnose sa doktor. Ay, galing ako dun sa office ng Father Darwin. Sige tayo, mag-pray tayo. I-deliverance kita tayo. Yung aklat ni Father Sikia. It is formulated by the church. Only Father Sikia compiled it, gathered it. So, nangyari mga kapatid, diniliverance niya yung tatay niya. Ginamit niya yung holy and exorcise oil. Sumuka yung tatay ng sticky saliva. At after deliverance, mga kapatid, hanggang ngayon, completely healed yung tatay niya. At sabi ko sa kanya, tuwang-tuwa siya dahil na-empower siya sa pagpunta dito. Lahat kayo makasagawa ng deliverance po. As long as your family circles, parte sa pamilya ninyo, and then, pangalawa, sa family members ninyo. Yung property ninyo, pwede nyo ma-deliverance yun. Ipa-bless lang sa pari. Kung di mag-deliverance yung pari, dahil hindi niya alam, hindi kami naturuan sa seminaryo nito. So, ikaw na mag-deliverance. As long as you practice cares. Confession, adoration, rosary, Eucharist, and sacramentals. Increase your knowledge. At basahin nyo po yung mga aklat na itim ni Father Sikia. Marami kang matutunan doon. Ma-amaze ka, makasave ka. Atin-atin lang ito, ha. Huwag mong inyong ipagsabi ito. Kung atin-atin lang, yun ang ipagsabi sa lahat ng kapitbahay natin. Totoo, hindi. Natutuwa ba kayo ngayon? No? Mamaya, after sa blessing ko sa mga religious items ninyo, mamaya, lalabas ako for anointing of the sick. Sacrament po yun, ha? All priests are healers, by the way. All priests are healers. Not only Father Darwin, all priests are healers because they are in persona Christi. Not because of them. Because they are in persona Christi. Yan ang totoo. Si Father Ingo, sinabihan ko, i-deliverance mo yung mga pasyente mo. Maraming gagaling. Marami ding magbabago yung isipan at takbo ng kanilang buhay. At na-tested niya. Totoo talaga. May malapit nang mamatay. Akala niya, mamamatayin talaga. After deliverance, bumangon at kumain ng marami. Hanggang ngayon, buhay pa. Sabi niya, akala ko mamatay na ito. Because of the prayer of the church. No? At minsan, yung mga pasyente natin ay ini-interview natin para sila talaga yung magsalaysay. Maraming gusto magsalaysay pero nabisi ako ngayon sa election dahil nag-gather tayo ng mga proof and evidences and witnesses. Dahil gusto ko ipakulong talaga yung mga... Just imagine, bago ka mag-serve, maging criminal ka muna. Because vote buying is a criminal offense. So lahat ng mga bumibili sa boto mo ay kriminal based sa batas.
Saang batas yan? Omnibus Election Code 261. It is a criminal offense. Imprisonment 1 to 6 years. Pangalawa na penalty, permanent disqualification. Kung itong mga family dynasty na nasa ating lugar, kung tayo'y magkaisa sa pagtayo, hindi lang tayong magagalit. Tatayo lang tayo sa anong nararapat. Ipakulong natin sila. Criminal sila eh. Criminal yung leader natin, criminal. Paano maging matiwasay ang ating buhay yung mayor mo criminal? Bakit? Bumili ng buto. Criminal yun. Just imagine. Oh, mag-serve ako sa'yo. Ito yung 1,000. No, 1,000. Lahat ng nanalo dahil sa pera, criminal based sa batas. Yung kailan tayo nito? Sino bang majority? Sila o tayong tao? Majority yung mga tao, minority lang yung mga politiko. Gobernador, congressman, senador. Pero wala tayong ginawa eh. Sunod-sunuran lang tayo. Ginawa tayong tao-tauhan nila. Kaya nga, ang theme song ko ngayon, gawing langit ang mundo, makakaya natin to. Sa simula, ikaw at ako, tapos sila hanggang maging lahat na tayo. Ana, gawing langit ang mundo. Amen? Oh, gawing langit ang mundo, makakaya natin to. Makakaya natin to sa simula na ikaw at ako, tapos sila hanggang maging lahat na tayo. Gawing langit ang mundo. Amen? Ayaw mo pangaway. No. Let us bring the peace and love of Christ wherever we go. Amen. Gawing langit ang mundo. Makakaya natin to. Makakaya natin to. Sa simula, ikaw at ako. Tapos sila hanggang maging lahat na tayo. Gawing langit ang mundo. So yun lang, kita-kita sa lang ron. Pero sunod, anong balin siya ramampod imonggi? Kuan Father Darwet. Nga tukog lila na ko sa balin siya. Nga tukog magsamok-samok sa lila. Wa man ko dito maasahin sa lila. Naaman ko sa Valencia. Amen. Pero tiban inihawa ko'y gidumtan nga tao sa Valencia. Ako'y gidumtan nga kandidato. Ganun na sila na ako appeal sa akong mga pag-ampo. Appeal sa akong Santos nga Rosario. Amen. Ayan mo si kasuko. Nga naman, di na makaayo ni mo. Continue to forgive, to continue to understand, to continue to bless and pray for all the people of God. Amen. God is good all the time. Bigyan natin ng papuri ang ating Panginoon. May panghuli akong awitin na theme song natin bago tayo magsimula. I'm here because you're here, because we are here, because God's here. God's here, that's why you are here. That's why we are here. That's why I am here. Let's sing together again. 1, 2, 3, go. Together again. Oh, di na mo. Balik ko na to itong ganina. Na. Okay, I'm here. No? 1, 2, 3, go. I'm here because you're here. Because we are here. Because God's here. God's here. That's why you are here. That's why we are here. That's why I am here. Why we are here? Because God is here. Amen! Atong mapaka ng Ginoo. No? So karon mag-bless ko sa inyo. By the way, ang mga religious items na na-avail ninyo, tinutulong natin sa mga religious, mga scholars ha. O kupti lang ninyo. Diyan lang kayo sa upuan ninyo ha. At sa mga na-late kanina, pwede kayo babalik bukas. Open man yung office natin sa mga na-late. At sa mga gusto ding tumulong sa ministry, pwede kayo mag-share galing sa puso ninyo. Dahil yung team natin ay hindi na nagtatrabaho, inaalay na nila yung buhay nila sa ministry ito. At ongoing yung construction natin, nagsagawa tayo ng chapel, yung mga rooms din, dahil sa mga malayo, pwede sila makatuloy doon. No? So may rooms. At kung gusto kayong tutulong, pwede kayo magbigay ng isang hollow block, isang kabilya, no? Para ongoing, hindi matatapos yung ating construction doon. At yung construction natin, yung lugar, it is owned by the Diocese of Tagbilaran. It is not owned by Father Darwin.
So, i-bless natin yung yung salt ninyo. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, the blessing of salt. Our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth. You creature of salt, I purge of evil with the living God, by the true God, and with the holy God. By the God who ordered you, through the sayers of the prophets, to be cast into water, to cure its unfruitfulness. Be now purified salt, for the health of believers, giving soundness of body and soul to all who use you. In whatever place you are sprinkled, may pantasam and wickedness and Satan's cunning be banished. Let every unclean spirit be repulsed by him, who shall come to judge the living and the dead, and the world by far. Almighty everlasting God, humbly we implore your boundless mercy, that you with thine of goodness to bless and sanctify this creature of salt, which you have given for the use of mankind. May all that use it find in it a remedy for soul and body, and let everything with it touches to sprinkles be freed from uncleanness, and the salt from evil spirit through Christ. So Lord, ang salt ninyo ay holy and exorcised salt because of the prayer of the church. Lahat ng pari po pwede mag-bless ng mga sacramentals. All priests can bless. Kaya nga, tinatawag kaming sacerdos. Anong kalugan ng sacerdos? Giver of sacred things. Okay? Sunod nating i-bless ang tubig ninyo. Kindly open your water. And sunod nating i-bless. You creature of God, water, I purge of evil. In the name of God the Father Almighty, in the name of Jesus Christ, His Son, and Lord, the power of the Holy Spirit, that you may be water fit to brace us against the envious foe. May you be empowered to drive him forth and exalt him together with his fallen angels, by the power of the self-same Jesus Christ, our Lord, who shall come to judge the living and the dead, and the world by fire. O God, for man's salvation, those dispense wondrous mysteries, with efficacious sign of water, hearken to your prayer, pouring forth your benediction upon this element, which we consecrated manifold purifications. Let this creature serve you in expelling demons and curing diseases, whatsoever it sprinkles in the homes of the faithful, but cleansed and delivered from harm. In such homes enjoy spirit of goodness, and air of peace, freed from baneful and hidden snares by the sprinkling of this water. May everything opposed to the safety and repose of them that were therein be banished, so that they may possess the well-being they seek, in calling upon your holy name, and be protected from all peril through Christ our Lord. May the salt and water be mixed together, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Haluan niyo ng kaunting salt yung tubig niyo. The Lord be with you. Author, but invincible strength, and King of conquerable empire, ever, the glorious triumphant one, who restrained the force of the adversary, who overcome the forces of the very enemy, who valiantly put down hostile influences. Prostrate and fearsome we beseech you, Lord. Consider kindly this creature of salt and water. Make it honored and sanctify it with a joyous witness, wherever it is sprinkled. In your name, may devil's infection cease, venomous terror be driven afar, but let the presence of the Holy Spirit be with us, as we implore your mercy to our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Sunod nating i-bless ang inyong olive oil. Our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth. God's creature oil, I cast out the demon from you, by God the Father Almighty, who made heaven and earth and sea, and all that they contain. Let the Rosarius power, the devil's legions, and all Satan's attacks and connections be dispelled and driven afar from this creature oil. Let it bring health in body and mind to all who use it. In the name of God the Father Almighty, in the name of Jesus Christ, His Son, the Lord, the power of the Holy Spirit, the Advocate, as well as in the love of the same Jesus Christ, our Lord, who is coming to judge both the living and the dead, the world by far. Lord God Almighty, before whom the host of angels stand in awe, and also the service acknowledge, may it please you to regard favorably, and to bless and hallow this creature oil, which your power has been pressed from the juice of olives. You have ordained it unto the sick, so that when they made well, they may give thanks to you, the living and true God. Grant, we pray, that those who use this oil, which your blessing in your name, may be delivered from all suffering, all infirmity, all wiles of the enemy. Let it be a means of averting any kind of adversity for man, made in your image and redeemed by precious blood of your Son, so that we may never again suffer the sting of the serpent through Christ, our Lord. Lahat ng olive oil ninyo ay holy and exorcised oil po. Sunod nating i-bless incense, candles, rosaries, Benedictine cross, Benedictine medals, scapular, sacred images of God, sacred images of the angels, sacred images of the saints, Bible, handbook, and all your religious items in your hands. General blessing ang kasunod. Heavenly Father, to your Son, Jesus Christ, our Lord, in obedience to Him, we embrace the ministry He has entrusted to His bride, the church. Grant now in your mercy, we pray, a very special and powerful blessing on all religious items in their hands.
that we will hence use the ministry of healing, spiritual liberation, and exorcism. Dying the truth, the blessing you bestow, may it be a very potent and terrible weapon against the attacks of the evil one and his legions. May these religious items mightily restrain the devil and his demons and all unclean spirits, rendering them powerless and able to harm the flock to your priests and people, and to whomever these are used in the exercise of the ministry. Wherever this kept, and clean and diabolic spirits flee in fear, never daring to harm nor even approach. In the exercise of the ministry of healing, spiritual liberation, and exorcism, may Jesus Christ, your Son, be glorified forever. This we humbly ask in the name of Jesus Christ, our Lord. Amen. Lahat ng mga religious items ninyo ay holy and exorcise sacramentals na po. Ngayon, tatawagin yung mga pangalan nyo for exorcism and then deliverance. Please, pakisabi po sa deliverance minister na mayroon kayong karamdaman na walang finding sa doktor para maturuan kayo paano. Okay? Maghintay lang na ha. Tatawagin yung mga pangalan ninyo and then mag-anointing of the sick ako mamaya. Okay?